Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Idong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Lorenzo, gumising ka na apo, aalis na ako. Hindi pa kumakain ng mga kambing. Wika ni Tatang Enteng habang kinakatok ang pinto ng silid ng apo. Gising na po ako, Lolo. Nag-aayos lang ng higaan. Sige na po. Lumakad na po kayo. Ako nang bahala sa mga kambing. Tugon ng binata. Nakatira si Lorenzo sa kanyang lolo Enteng. Tuwing bakasyon ay umuwi sa kabukiran upang tulungan ang matanda. Ang mga obligasyon niya, pakainin ang alagang hayop, linisin ang bakuran, siguraduhin may tubig ang mga tapayan. Matapos sa mga gawain, nakaugalian na ni Lorenzo ang maglakad-lakad sa kagubatan para manguha naman ng kahoy na panggatong at kung ano pang prutas na madadaanan. Nandito ka na naman pala. Mamimitas ka ba uli ng mga prutas? Wika ni Tatang Mando. O Tatang Mando, kayo po pala. Kung may madadaanan po kong prutas, opo. Pero ang totoong sadya ko po dito, mga kahoy na panggatong. Kayo, ano pong ginagawa nyo dito? Kagaya pa rin ng dati. Nangunguha ng mga sangkap para sa ginagawa kong pangbanyos. Ganun po ba? Tulungan ko na lang po kayo. Maaga pa naman eh. Ikaw ang bahala kung hindi naman nakakaabala sa'yo. Wala po yun, Manong. Tapos naman na yung mga gawain ko sa bahay. Napakabait at napakasipag mo talagang bata, Lorenzo. Mabuti na lang, mababait na tao din ang nagpalaki sa'yo. Yan nga din po ang pinagpapasalamat ko, Manong. Dahil dinala ko sa mga mabubuting tao. Ingatan mo sila. Ang lolo Enteng mo na lang ang nag-aalaga sa'yo. Siya na lang din ang naiwan mong kamag-anak, tama ba? Opo, pero ang sabi ni Lolo Enteng, may mga pamilya pa daw ako sa paligid. Ang iba hindi ko na nakilala eh. Talaga ba? Bakit hindi mo sila hanapin? Ayoko na po kasi natatakot ako eh. Na baka kung ano sabihin nila sa akin. Hayaan nyo na po sila. Kung talagang dumating ang oras na magkakilala kami, edi saka ko na lang sila babatiin. Kung sabagay, tama ka nga naman. O siya, sapat na siguro tong mga dahon ng uringon. Bakit hindi mo ko samahan doon sa bandang tuktok sa susunod? Bala kong manguha ng mga lampuyang at luyang dilaw. Doon lang tumutubo ang mga yun. Sige po, basta sabihan nyo lang po ako. O hindi kaya daanan nyo ako sa bahay. Walang problema. Sasabihan na lang kita. O siya, baka abutan ka na ng dilim sa daan. Magbadali ka na. Oo nga po eh. Sige po uwi na po ako. Dali-daling umuwi si Lorenzo. Bit-bit ang mga kahoy na inipon. Pagdating sa tahanan, naroon na si Tatang Enteng. Mabuti naman at nandito ka na. May mga binili kong isda. Maaari mo bang linisin ng maluto na? Opo, ako na pong bahala dyan, Lolo. Ilalapag ko lang sa likod to mga kahoy. Kumusta po pala ang lakad nyo? Mabuti naman. Ikaw, kamusta dito? Habang wala ako. Ayos lang naman po, Lolo. Gaya pa rin ng dati. Pagkatapos kong pakainin ng mga kambing, nagpunta ako sa gubat para mamulot ng mga kahoy. At saka nakausap ko po uli si Tatang Mando. Sino ba kasi ang Mando na yan? Ang tagal ko nang naninirahan dito at ilang beses na ako nagpabalik-balik sa gubat. Pero ni minsan, hindi ko pa nakikita o nakakasalubong. Ano bang itsura ng taong yon? Matanda na po gaya nyo eh. Pero mahaba lang ng kaunti yung buhok na purong puti. Medyo mataba din po ng konti. Hindi ko talaga maalala kung sino yung sinasabi mo eh. Sa tinagal-tagal kong iniikot ang kagubatang pinagkukunan mo ng kahoy,
Wala naman akong nakikitang tahanan malapit na naroon mismo sa lugar na yon. Kahit naman ako eh. Hindi ko alam kung saan yung eksaktong tirahan ng matandang yun. Pero palagi ko siyang nakikita. Ano naman yung ginagawa niya sa gubat? Nangunguha ng mga halamang gamot. Ginagawa niyang panghaplas. Binibenta sa bayan. Ganun ba? O siya, ayusin mo na ang mga pinamili ko nang makakain na tayo ng hapunan. Baka isang araw, makikilala ko din ang matandang sinasabi mo. Matapos ang pag-uusap, kagad nagtungo ng kusina si Lorenzo upang linisin ang mga isdang dala ng matanda. Kaso nga lang hindi pa rin mawala sa isip ni Tatang Enteng ang tungkol sa sinabi ng binata. Kinabukasan maagang naganda si Tatang Enteng dahil araw ng anihan sa kanilang taniman ng kamatis. Nauna sa lugar si Lorenzo, bitbit ang mga kaing na paglalagyan ng mga aning kamatis. Antayin muna nating masikatan ng araw ang mga bunga para bumaba ang hamog, matuyo ang mga bunga. Medyo malawak ang taniman ng kamatis, kaya kinakailangan ng maraming tao upang maubos ang lahat ng hinog na bunga. Marami din ang dumadayo sa kanilang taniman. Karamihan sa mga ito, kilala na si Tatang Enteng at Lorenzo. Ngunit napansin ng binata ang dalawang kalalakian. Bago ito sa paningin, hindi rin kilala ni Tatang Enteng ang mga ito. Hayaan mo sila, Lorenzo. Baka nangangailangan din ng trabaho ang mga yan. At isa pa, mas mabuti ang maraming tutulong. Mas mabilis tayong matatapos. Sinunod nito ang sinabi ng matanda. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Lorenzo. Ngunit napupunan nito ang dalawang lalaki na panayang tingin sa kanya. Tinignan ang hawak na basket. Nakitang wala itong laman. Hindi namimitas ng kamatis ang dalawang kalalakian, kaya nagpa siya ang binatang lapitan ang mga ito upang kausapin. Kaso nga lang laking gulat ni Lorenzo, biglang may humawak sa balikat niya. Kumusta, Lorenzo? Mukhang abala ka ngayon. Tatang Mando, ikaw pala. Ano pong ginagawa niyo dito sa kapatagan? Wala naman. Napadaan lang. Teka, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Oo naman po, tara, doon tayo sa kubo. Nilingon ni Lorenzo ang mga kalalakian. Laking pagtataka nito dahil wala na sa kinakatayuan ng dalawa. San kaya nagpunta ang mga yun? Sinong sinasabi mo? Yung dalawang lalaki? Opo. Napansin mo din ba sila, Tatang? Napansin ko. Kanina ka pa nila sinusundan. Kilala mo ba ang mga yun? Hindi po, Tatang eh. Mga dayo lang siguro na namimitas ng kamatis. Ganun ba? O siya, doon muna tayo sa kubo. Ramdam ko na ang init ng araw sa aking batok. Wika ni Tatang Mando. Naglakad ang mga ito papunta sa kubo. Sinalubong naman ni Tatang Enteng ang dalawa. Nandito na pala kayo, Lolo. Nga pala may kasama po ako si Tatang Mando. Siya po yung sinasabi kong kaibigan, yung nakatira doon sa gubat. Hindi nagsalita si Tatang Enteng. Salip ay nakipagkamay lang sa matanda. Bigyan mo muna ng maiinom at pagkain ng bisita mo. Tamang-tama, may dala kong kakanin. Dali-daling pumasok ng kubo ang binata upang ipaganda ng pagkain ng bisita. Naiwan ng dalawa sa labas. Kinuha ni Tatang Mando ang pagkakataon upang kausapin si Tatang Enteng. Lingid sa kalaman nito, matagal nang magkakilala ang dalawa. Matagal na panahon tayong hindi nakapag-usap, Tatang Enteng. Kumusta ka na? Eto kahit papano, nagawa kong mamuhay ng tahimik at napalaki ng maayos si Lorenzo.
Lorenzo pala ang pinangalan mo sa bata. Sa nakikita ko, mukhang ang maayos ang pagpapalaki mo sa kanya. Mabait, magalang at matulungin. Taliwas sa ugali ng kanyang ama. Sinikap kong hindi pamarisan ni Lorenzo ang buhay na meron ng totoo niyang mga magulang. Walang alamang apo ko sa totoo niyang pagkatao. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nasa tamang edad na si Lorenzo. Anumang oras, maaari nang lumabas ang nakatago niyang katauhan. Kasabay nito ay ang paglantad ng mga nilalang at taong gustong pumatay sa kanya. Alam mo yan simula pa lang. Alam ko, Mando. Sa nakikita ko wala na ang banta ng panganib. Kaya hindi rin ako nagabala pang sabihin sa kanya ang katotohanan. Lingid sa kaalaman ng dalawang matanda. Nasa likod na pala si Lorenzo. Ano pong pinag-uusapan niyo? Wala naman na po. O siya, pakainin mo muna ang bisita mo. Titignan ko lang ang mga napitas ko na kamatis. Maya-maya lang, darating na ang bibili ng mga yan. Dali-daling umalis si Tatang Enteng. Hindi na ito pinigilan ng binata. Sa halip inasikaso nito si Tatang Mando. Masyadong mailap ang lolo Enteng mo. Mukhang hindi siya sanay makipagsalamuha. Ganun lang po talaga si lolo. Kaya nga ako nakikiharap sa mga tao lalo na kapag may kakausapin. Magaling ang ginawang pagpapalaki sa iyo ni Tatang Enteng. Alam kong walang inilihim sa iyo ang matandang iyon. Ngunit may mga bagay kang kailangan malaman, Lorenzo. At siya lang ang may karapatang magsabi sa iyo ng bagay na yun. Sige na, maraming salamat sa kakanin. Babaunin ko na lang sa paglalakad. Kailangan kong bumalik sa tahanan dahil may tatapusin pa. Sa susunod na lang ako magpapasama sa iyo sa kabilang bundok. Opo, pasensya na ha. Medyo abala ako ngayong araw eh. Mag-iingat po kayo, Tatang Mando. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Tatang Mando. Pagsapit ng hapon nang matapos ang pag-aani, kinausap ni Lorenzo si Tatang Enteng. Lolo, matagal na ba kayo magkakilala ni Tatang Mando? Kasi batay sa pananalita niya, parang kilalang kilala niya kayo eh. Nagulat ang matanda sa naging tanong ni Lorenzo. At dahil sa nangyari, walang nagawa si Tatang Enteng kung hindi sabihin ang katotohanan. Oo, Lorenzo. Ang totoo niyan, matagal na kaming magkakilala ni Mando. Hindi ko lang alam na siya pala ang matandang tinutukoy mo. Paano po kayo nagkakilala ni Tatang Mando? Mahabang salaysayin na po. Ang mabuti pa iligpit mo, Makaing. Ilagay mo doon sa kubo. Umuwi na tayo, magdidilim na. Wika ni Tatang Enteng. Ngunit iba ang saloobin ni Lorenzo. Nais itong malaman ang katotohanan tungkol sa dalawang matanda. Hindi lo, gusto kong sabihin niyo lahat sa akin ngayon. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo. Anong katotohanan ang kailangan kong malaman? Huminga ng malalim si Tatang Enteng. Naupo sa atangan ng kubo. Siguro tama nga si Mando. Kailangan mo nang malaman ang tungkol sa pagkatao mo. Anong pagkatao, Lolo? Dito na nagsimulang magkwento si Tatang Enteng tungkol sa pagkatao ni Lorenzo. Aatras tayo 18 taon ang nakakaraan. Ito ang panahon. Umuwi galing sa kabundukan ang mag-asawang Lorisa at Henaro na may dalang sanggol. Lorisa, Henaro, anong ginagawa niyo dito? Hindi ba kabilin-bilinan ko? Huwag kayong babalik sa lugar na ito dahil malalagay sa kapamakan ng mga tao. At kaninong anak ang dala niyo? Wika ni Tatang Enteng. Gulat na gulat.
dahil alam niyang hindi kailanman magkakanak ang dalawa. Alam ko po yun, Tio Enteng. Pero may mahalagang bagay kaming sadya. Alam kong mapanganib para sa mga tao ang presensya namin. Pero hayaan niyong ipaliwanag ko ang lahat, Tio. Makikinig ako at siguraduhin niyo lang na may kabuluhan ang pagbalik niyo sa baryo. Dahil buhay ko at ng mga tao ang nakataya dito. Makinig kang mabuti, Tio. Hindi galing sa amin ang sanggol na ito. Anak siya ng isang makapangyarihang nilalang. Ang kanyang ina, isang birheng napusuan ng isang bathala. Bathala? Sinong Bathala, Lorisa? Si Apo Kaptan, Tio. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Enteng nang marinig ang pangalan ng sinabing bathala. Kalokohan ang sinasabi mo, Lorisa. Paanong magkakagusto ang isang maalamat na bathala sa isang mortal na babae? Labag sa kanilang batas ang ganong gawain. Alam po namin, Tio. Kaya nga nandito kami. Kailangang manatiling ligtas ang bata hanggang sa kaya na nitong ipagtanggol ang sarili. Sa oras na dumating ang batang ito sa tamang edad, kusang lalabas ang kanyang kapangyarihan. At sa pagkakataong iyon, wala ka nang dapat alalahanin. Kayang-kaya niyang harapin ang mga nilalang na tumutugis sa kanya. Haba, teka bakit naman nila gugustuing mamatay ang inosenteng sanggol? Anong kinalaman ng bata sa sigalot na yan? Ang sanggol mismong pinagmula ng sigalot, Tio, dahil nabuo siya sa pagkakasala ng isang bathala. Sino ang magnanais na patayin ng bata? Mga bagong sibol na diwata, Tio. Kaunting kalaman, ang tinutukoy na bagong sibol na diwata ay yung mga mandirigmang nagkaroon ng sapat na kapangyarihan upang hamunin at matalo ang mga sinaunang diwata. Matapos silang magapi, kusang bumababa ang mga ito upang magbigay daan sa mga nanalo bilang kanilang kapalit. Sigurado kung hindi lang basta kabaliwan ang pumasok sa utak ni Kaptan para gawin ang ganitong kalaking kasalanan. Tama kayo, Tio. Wala siyang kakayahan na magkaanak sa kagaya niyang diwata at ayaw ni Kaptan na mapunta sa iba ang kanyang pwesto. Natatakot ito na baka abusuhin ng hahalilis sa kanyang kapangyarihan. Nalaman ni Magwayan ang nangyari, kaya nagalit ito Pinapahanap niya ang ina at sanggol. Sa kasamaang palad, hindi naming nagawang iligtas ang ina, pero nagawang itakas ni Inaro ang bata. Mabaging langit. Alam nyo ba kung gaano kalaking gulo ang pinasok nyo? Si Magwayan ng diwata ng kamatayan at bathala ng kailaliman. Anong iniisip nyong dalawa? Sinasabi ko na nga ba, may masama na naman kayong... Hindi na ituloy ni Tatang Enteng ang sasabihin dahil biglang umiyak ang sanggol. Pagmasdan niyo kung paano siyang kalingain ng mga elementong nasa ilalim ng pamumuno ni Kaptan. Isa-isang naglabasan ang maliliit na lambana. Ang ilan sa mga ito ay may bitbit na bulaklak, habang ang ilan may dalang maliit na sisidlan. Ipinapatak ang laman nito sa bunganga ng sanggol. Pambihira. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero paano ko naman pangangalagaan ng batang yan? Sa susunod na araw may darating na lalaki. Ang pangalan niya ay Mando. Isa siyang mandirigmang babaylan na sumasamba kay Kaptan. Siya ang gagawa ng paraan para hindi mahanap ng mga sakop ni Magwayan ng bata. Patuloy na nag-usap ang tatlo hanggang sa sumikat ang araw. Patawad, Tio, pero kailangan na naming umalis. Hindi kami maaaring makita ng mga taga dito sa baryo. Tama ka. Malalagay na naman ako sa alanganin. Mag-iingat kayong dalawa. Nang mga sumunod na araw, dumating ang sinasabi ng mag-asawa. Nagpakilala ito bilang Mando, isang makapangyarihang babaylan
na may malakas na kaugnayan sa kalikasan. Ikaw marahil ang tinutukoy ni Hinaro at Lorisa. Nga pala ako si Mando, ang tagapangalaga ng batang yan. Wala kang dapat alalahanin dahil alam ko ang gagawin. Itiko mo lang ang iyong bibig. Hindi na nakapagsalita si Tatang Enteng. Pinagmasdan nito ang ginawa ni Tatang Mando. Paikot-ikot ito ng ilang beses sa tahanan ng matanda habang may kung anong sinasaboy. Matapos ay bumalik ito sa loob ng bahay upang kausapin si Tatang Enteng. Sa loob ng 5 araw, maglalaho ang bahay na ito sa mapa. Kailangan mong umalis. Kung hindi ay masasama ka at tuluyang mabubura sa alaala ng lahat. Lumayo ka kasama ang sanggol. Mamuhay kayo ng normal hanggang sa sumapit ang tamang edad ng bata. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako mawawala sa kanyang tabi. Matapos magsalita ay dali-dali ng kumilos si Tatang Enteng. Nang maianda na ang lahat, inabot ni Tatang Mando ang isang supot. Narito ang ilang pirasong ginto. Gamitin mo yan para makapagsimula. Tandaan mo, ang pangunahing layunin, pangalagaan ang batang ito. Sige na, humayo kayo. Bitbit ang sanggol at ilang kagamitan. Sumakay ng karo si Tatang Enteng papunta sa kabilang bahagi ng kapuluan. Pansamantala itong nanirahan sa kalye at kalaunan. Nagkaroon ng pagkakataong makabili ng sariling lupang sakahan. Gamit ang ginto na ibinigay sa kanya ni Tatang Mando. Dito na nagsimulang mamuhay ang dalawa. Ipinakilala ni Tatang Enteng ang sarili bilang lolo. Itinatak sa isipan ni Lorenzo na patay na ang kanyang mga magulang. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang katotohanan ng iyong pagkatao, Lorenzo. Pinili kong wag sabihin sa iyo dahil masyado pang maaga. Alam kong hindi ka pa handa sa mga malalaman mo. Pero ngayong nalalapit na ang takdang panahon, napag-isip-isip ko na kailangan mo nang malaman. Pero paano ko naman malalaman kung totoo ang sinasabi niyo? Hindi nasagot ni Tatang Enteng ang tanong ng binata dahil biglang bumukas ang pintuan. Nagulat ang dalawa dahil biglang pumasok si Tatang Mando. Sugatan, nag-aagaw buhay. Tatang Mando, ano pong nangyari sa inyo? Sandali lang, kukuha ko ng mga gamit pang gamot. Inalalayan ito ni Tatang Enteng. Pinahiga sa mahabang upuan at habang ginagamot ang mga sugat, sinabi nitong nakasagupa niya ang mga nilalang na inutusan ni Magwayen para hanapin ang binata. Nandito na sila, Enteng. Natunto nila kayo. Pasensya na kung hindi na ganun kalakas ang aking kapangyarihan. Hindi ko sila napigilan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Magpahinga ka, Mando. Kailangan niya ng katawan mo. Sawari ko. Hindi na ako magtatagal, Enteng. Lorenzo, lumapit ka, iho. Naupo ang binata sa tabi ng matanda. Hinawakan ang kamay nito. Nandito po ako, Tatang. Nakikinig po ako. Wika ng binata. Pilit bumangon si Tatang Mando. Hinawakan sa magkabilang pisngi si Lorenzo. Tandaan mo ang sasabihin ko. Sa oras ng panganib, maririnig mo ang tinig ng iyong tunay na ama. Tanggapin mo ito at magtiwala. Sa ganung paraan, lalabas ang totoo mong kapangyarihan, Lorenzo. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin. Isang sibat ang lumusot sa dingding. Tumarak sa kanyang dibdib. Napasigaw si Lorenzo at dali-daling binunot ang sibat. Wala nang buhay ang matanda, bagay na lalo namang kinagalit ng binata. Sa sobrang galit nito,
Naramdaman ni Tatang Enteng ang bahagyang pagyanig ng paligid. Naglakad si Lorenzo palabas ng tahanan. Hinarap ang mga nilalang na pumatay sa matandang kaibigan. Tignan mo nga naman, ang bastardong anak de Bathalumang Kaptan. Ang lakas ng loob mong humarap sa amin. Ngayong bunga ka lang ng pagkakasala ng iyong ama. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Humanda ka. Dahil hindi kayo makakalis ng buhay sa lugar na to. Talagang hindi kami aalis. Lalo na kung hindi ka namin kasama. Alam mo ba kung ilang taon ka naming hinanap? Nandito ka lang pala. Naglabas ng latigo ang isa sa mga lalaki. Paulit-ulit na hinagupit si Lorenzo. Sa bawat pagtama nito sa kanyang balat, naramdaman ng binata na tila nangihina ang katawan. Mga walagya kayo, pakawalan niyo ang amo ko! Tumahimik ka, tanda, kung ayaw mong madamay. Teka, ikaw ang dahilan kung bakit nahirapan kaming hanapin ang batang ito. Kasalanan mo ang lahat kung bakit nakakatikim kami ng kalupitan ni Magwayin. Dinampot nito ang sibat. Walang pagdadalawang isip na binato sa matanda na naging dahilan ng agarang kamatayan. Walang nagawa si Lorenzo na mga oras na yun dahil nangihina na ng husto ang katawan. Ngayon, nasaan na nga ba tayo? Halika, sumama ka sa amin dahil nais kang makita ng iyong mahal na madrasta. Walang nagawa si Lorenzo dahil tuluyan na itong nawalan ng malay. Nang magising ang binata, nakagapos na ang magkabilang kamay sa dalawang malalaking poste. Inangat nito ang ulo. Nakita ang dalawang malaking nilalang na nagbabantay. Nakatakip ang mga mukha nito, kaya hindi makita ng binata ang kanilang mga itsura. Pinagmasdan ni Lorenzo ang paligid. Napagtantong nasa loob siya ng isang yungib. Maya-maya ay nakarinig ang binata ng mga yabag ng paa. Nakitang naglalakad papunta sa kanya ang lalaking pumatay sa dalawang matanda. Mabuti naman at nagising ka na. Tamang-tama, hindi na ako mag-aabalang buhusan ka ng tubig. Ayusin mo ang iyong sarili. Maya-maya lang haharap ka kay Magwayin. At sa wakas, mababayaran mo na ako sa aking mga trabaho. Nasaan ako? Anong ginawa niyo sa akin? Nandito ka sa kanlungan ni Magwayin. Huwag kang magtangkang tumakas dahil hindi ka makakawala sa malalaking kadenang nakatali sa mga kamay mo. Pilit kinakalas ng binata ang kadena, ngunit hindi ito magawang tanggalin. Ilang sandali pa ay pumasok na ang mga kababaiyang nakasuot ng itim na belo. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na sulo. Tumayo ang mga ito sa gilid, malapit kung nasaan nakatali si Lorenzo. Tama nga ang sinabi mo sa akin, Brago. Kamukha nga ng taong ito ang tampalasan kong asawa. Pasensya ka na, mortal, kung kinakailangang umabot sa ganito ang lahat. Kung namatay lang sana si Ana noon, wala nang buhay ang madadamay. At sino ka naman? Biglang sinuntok ni Brago ang binata. Kaso nga lang laking gulat nito dahil hindi man lang natinag si Lorenzo. Huwag ka nang magsayang ng laway, Brago, dahil hindi ka rin mauunawaan ng mortal na yan. Ni hindi niya nga alam kung saan siya nanggaling. Alam mo ba kung bakit ka nandito, binata? Hindi ko naiintindihan ng lahat, pero isa lang ang alam ko. Wala kang puso. Kaya kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Wala akong pakialam.
nawala na din ang lahat sa akin. Talaga bang anak ka ni Kaptan? Nagdududa na ako, Brago. Mukhang nagkamali ka yata ng dinampot Hindi ako maaaring magkamali, Diyosa. Siya ang anak ng iyong asawa. At bakit ka nagtatago sa katauhan ng isang lalaki? Ipakita mo ang totoong anyo mo sa kanya. Matapos magsalita ni Brago, nagbago ang itsura ni Magwayen. Mula sa matipunong lalaki, naging isang makisig na mandirigmang babae. Bakit sobrang bilis niyang sumuko? Ni hindi man lang ako nakaramdam ng kahit anong paglaban. Alam mo, binata, ang diwatang Magwayen ay mahilig makipaglaban. Gusto niyang pinaglalaruan ang kanyang pagkain bago ito lamunin ang buo. Bakit hindi mo kami bigyan ng kaunting kasiyan? Gaya ng sinabi ko, wala akong pake sa mga gusto niyong mangyari. Kaya gawin mo kung anong gusto mo. Hindi yun ganun kadali. Lahat ng bagay sa mundo ay pinaghihirapan. Kung gusto mong mamatay, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Hindi ikaw ang magtatakda ng bagay na yun. Siguro, kailangan mo ng kaunting pampagana. Biglang namuo ang usok sa paligid. Unti-unting nagpakita ang mga kaluluwa nila Tatang Mando at Tatang Enteng. Tatang Mando, Tatang Enteng, walang yaka. Anong ginawa mo sa kanila? Ako ang bathaluman ng kailaliman at kamatayan. Magagawa ko kung ano man ang gustuhin sa kaluluwa ng yumao. At kung hindi ka susunod sa kagustuhan ko, maaari kong ikulong sa sulad ang kaluluwa ng dalawang ito. Hindi sila makakatawid sa saad. Lorenzo, huwag mo kaming alalahanin. Isang karangalan ang paglingkuran ng iyong ama. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Tanggapin mo siya at maniwala. Doon pa lang lalabas ang iyong totoong kakayahan. Biglang ikinumpas ni Magwayen ang kanyang kamay. Namilipit sa sakit ang dalawang kaluluwa. Mamili ka, binata. Makulong ang dalawang kaluluwa sa sulad o makatawid sila sa saad. Nasa iyo ang kapalaran nila. Walang yaka. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to. Pero paano mo gagawin yun? Wala kang ang kapangyarihan eh. At kung meron man, hindi mo alam kung paano ito papalabasin. Mukhang sinasayang mo lang ang oras ko. At ikaw, Brago, ang mananagot. Pero mahal na diwata, sinunod ko naman ang inutos mo sa akin. Dinala ko ang anak ng iyong asawa. Hindi siya ang anak ni Kaptan. Dahil kung totoo man ang sinasabi mo, dapat kanina pa nagpakita ng lakas ang mortal na yan. Ikaw, wag mo na akong pahirapan. Ilabas mo ang totoong lakas. Hinagupit ni Brago ang binata. Kaso nga lang hindi na ito umiinda ng sakit. Nakayuko lang ng mga sandaling iyon si Lorenzo habang may kung anong binubulong. Kung totoo mang anak mo ko, bakit hindi ko nararamdaman? Kaptan, hinahamon kita. Ipakita mo sa akin ang kadakilaan mo. Iparamdam mo ang iyong kapangyarihan. Ano? May sinasabi ka ba? O baka nagdadasal ka na? Ganyan nga. Tumawag ka sa iyong ama. Baka sakaling marinig ka niya. Hindi umiimik ang binata. Kaso nga lang sa kaloob-looban nito, inaantay niyang tumugon si Kaptan. Ngayon ko higit na kailangan ng lakas sa sinasabi nila. Kung talagang anak mo ko, at totoo ang mga narinig ko kay Tatang Mando, alang-alang sa mga kaluluwa nila, magparamdam ka, Kaptan. Mahinang wika ni Lorenzo. Kaso nga lang wala pa ring nagpaparamdam.
Nawala ng pag-asa si Lorenzo. Ang pumasok sa isipan, ito na ang sinabi ni Magwayan. Maaaring nagkamali si Brago nang sabihing siya ang anak ni Kaptan. Kaso nga lang ilang minuto ang lumipas. Kung kailan nawala ng pag-asa ang binata, isang boses ang narinig nito sa kanyang isipan. Susuko ka kagad, bata. Hindi yan ang anak na inaasahan ko. Biglang napalingon si Magwayan sa kinaroroonan ni Lorenzo dahil nakaramdam ito ng pamilyar na presensya. Mukhang nandito na ang tampalasan kong asawa. Ano ang ibig mong sabihin, Diwata? Nandito na si Kaptan. Wika ni Magwayan, sabay turo sa mga kadena ni Lorenzo. Nanlaki mga mata ni Brago nang makitang unti-unti itong nakakalas at kalaunan ay tuluyang naputol. Nang mag-angat ng tingin si Lorenzo, biglang nag-iba ang kulay ng mga mata. Lumabas din sa balat ng binata ang mga simbolo ng bathalang si Kaptan. Hinila nito ang kadenang nakatali sa kanyang bisig, inihampas kay Brago, dahilan para tumilapon nito papunta sa dingding ng kuweba. Tumayo ka at lumaban. O baka mga matatanda lang at walang lakas ang kaya mo. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Magwayan. Alam niya ang enerhiyang nagmumula sa binata. Walang iba kung hindi kay Kaptan. Mukhang totoo nga ang sinasabi mo, Brago. Siguradong maaaliw ako sa pakikipaglaro sa'yo. Pagbabayaran niyo ang kalapastangan ng ginawa sa kaluluwa ni Tatang Mando at Tatang Enteng. Wika ng binata. Kumislap ang kidlat sa kamao. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Magwayan. Ngunit humarang si Brago para saluhin ang atake ni Lorenzo. Masyado kang mayabang. Hindi ako natatakot sa kakarampot na lakas na ipinapakita mo. Hindi lang ikaw ang may ganyang kakayahan. Itinulak ni Brago ang binata at pinaulanan ng sibat. Gamit naman ang kadenang nakatali sa bisig ni Lorenzo, hinawi nito ang mga nagliliparang sandata. Matapos ay tumalon pa itaas. Bumulusok. Direkta sa kinaroroonan ni Brago. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan. Nagawa mang sanggain ni Brago ang atake. Wala pa ring nagawa. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Lorenzo, tuluyang bumagsak ang katawan ni Brago at nag-iwan ng malaking uka sa lugar kung saan ito tumama. Halos hindi makilala ni Magwayan ang alagad nang bitawan nito ni Lorenzo. Dito na nakaramdam ng takot ang diwata dahil alam niyang hindi na biro ang nangyayari. Ginalit nito ng husto si Lorenzo at dahil sa puot ng binata, pinakawalan nito ang lakas na nakatago sa kanyang loob. Tignan mo ang ginawa mo, Kaptan. Kung nakikinig ka man, pagmasdan mo ang bunga ng iyong kataksilan. Malaking kahihiyan para sa ating mga bathala ang ginawa mo. Isang mortal na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga bathala. Huwag mong sisihin si Ama sa mga nangyayari. May dahilan kung bakit ako isinilang. At alam kong hindi mo yan mauunawaan dahil masyado kang makasarili. Manahimik ka, mortal. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam sa batas naming mga bathala. Kailanman, hindi tatanggapin na mga kagaya namin ng isang katulad mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ano naman ngayon kundi ako tanggapin na mga kagaya mo? Hindi ko rin gusto kung ano ang meron ako. At kahit kailan, hindi ko hinangad na maging kagaya nyo. Mortal ka at alam kong balang araw, gugustuhin mo ang kapangyarihan. Gaya ng mga kauri mong sakim.
At sa oras na mangyari yun, hindi na ako magtataka. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na yun. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapalabas ang natural mong katangian. Sa susunod na pagkikita natin, mortal, tandaan mo, hindi ka magkakaroon ng puwang sa sulad. Matapos magsalita, naglaho ang diwata kasama ang mga alagad. Kasabay nito, nakatawid ng maayos ang kaluluwa ni Tatang Mando at Tatang Enteng. Ngunit dahil sa binitawang pangako ni Magwayan, lalong nagsikap si Lorenzo para palakasin ang taglay na kakayahan. Lumipas ang ilang taon. Weh, yun ba talaga yung nangyari kay Tio Lorenzo? Baka naman niloloko mo lang ako. Wika ni Idong. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, Idong? Nakita mo naman kung gaano ko kalakas, hindi ba? Tugon ni Lorenzo. Para kasing imposible talaga yung sinasabi mo eh. Huwag mo nang isipin ng mga bagay na yan. Halika na. Tulungan mo ako magsalansa ng mga kahoy. Paparating na ang ulan. Maraming taon ang lumipas matapos nun. Muling namuhay bilang tao si Lorenzo. Kaso nga lang hindi nawala sa isip nito ang pangako ni Magwayan. Alam ng binata na babalik siya upang magiganti. Maraming taon na rin yung lumipas mula nang umalis ka, Tio Lorenzo. Muli na namang bumalik yung kaguluhan sa baryo eh. Kung nandito ka lang sana, walang problema. Ano yung binubulong-bulong mo dyan, Tay? Halina po kayo. Nakahanda na po yung mga dadali natin. Sigurado nag-aantay si Lolo Mikoy sa bukid, oh. Mapapagalitan na naman tayo nun eh. Wika ni Gabriel. Ikaw talagang bata ka. Bakit ang hilig mong manggulat? Sige na nga, halika na. Dalin mo tong galon. Nang mga sandaling iyon, kasalukuyang naninirahan ang mag-amang Idong at Gabriela sa isang baryo. Naging mapayapa ang lugar dahil sa proteksyon na ibinibigay ng isang tao. Kilala ito sa tawag na Apo Insoy. Mahabang panahon niyang pinangalagaan ang baryong iyon hanggang sa bigla na lang itong nawala. Kung ano ang dahilan, tanging si Idong lang ang nakakalam. Tatay, naalala ko po yung kwento nyo sa akin. Yung tungkol kay Apo Insoy. Hindi po ba ang sabi nyo, anak siya ng bathala? Tama ka, anak. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Kasi dumadami na naman yung mga masasamang tao sa baryo. Nasaan kaya siya ngayon? Bakit hindi pa siya bumabalik? Kung kailan naman kailangan natin siya, oh. Alam mo, Gabriel, may mga bagay din minsan na hindi natin dapat inaasa sa iba. Kung kaya lang nating gawa ng paraan, tayo na lang yung magbigay ng solusyon nang hindi umaasa sa tulong nino man. Yun na nga po, Tay. Hindi naman natin kayang gawa ng paraan na mga mangyayari. Kahit ang mga pulis, wala namang magagawa, di ba? Napaisip si Idong sa sinabi ng paslit dahil alam niya na may katuturan ang sinasabi nito. Ikaw talagang bata ka. Para kang matanda kapag nagsasalita. Saan mo ba nakuha yung mga sinasabi mo? Wala naman po. Batay lang po sa mga nangyayari sa paligid, Tay. Kahit sa paaralan, maraming masamang ugali eh. Umiwas ka na lang kung makakasalubong mo sila, Gabriel. Gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, walang masama kung magpapakumbaba ka. Pero hindi naman po kasi malulutas ang pag-iwas ang problema, Tay. Lalo lang po silang mamimiyasa. Tong batang to kung ano yung sinasabi. Oh, ibigay mo nga sa lolo Mikoy mo yung sako. Alam ni Idong na totoo ang mga sinasabi ng anak. Dahil maging siya ay nagkaroon ng karanasan sa masasamang mga tao. Kaso nga lang walang magawa ang Ginoo. Dahil maging siya, walang kakayahang labanan ang mga ito. Kailan ka ba babalik, Tio Lorenzo? Kailangan ka namin. Sana lang bumalik ka na. Wika ni Idong sa sarili. Nang araw na yon habang nagtatrabaho, nilapitan sila ng ilang armadong kalalakian.
Napahinto sa ginagawa ang mga tao nang magpaputok ang mga ito. Makinig kayong lahat. Simula sa araw na to, maniningil kami ng buwis. Ang hindi sumunod, mapaparusahan. Ay sino nagsabi sa inyo na manikil kayo ng buwis? Tanong ni Mang Mikoy. Nagtayuan ang mga tao at isa-isang lumapit. Hindi mo na kailangan malaman, tanda. Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. O baka naman, gusto mong ikaw ang magsilbing ehemplo. Paano kung di kami sumunod? Anong gagawin nyo? Papatayin nyo kami? Biglang hinila ni Idong ang paslit. Tinakpa ng bibig. Huwag kang maingay, Gabriel. Ikaw talagang bata ka, napakadaldal mo. May punto ang tanong mo, bata. Tama ka. Ganun na nga ang mangyayari sa mga taong hindi susunod. Mga bata, kunin ang mga sako ng palay. Yan ang kabayaran ng mga taong ito. Sandali lang. Hindi naman yata patas na kunin nyo lang basta-basta ang mga inani namin. Walang pagdadalawang isip na binaril ng isa sa mga lalaki si Mang Mikoy. Maswerteng sa binti lang tinamaan. Akmang manglalaban pa sana ang mga naroon. Kaso nga lang natakot ang mga ito nang muling magpaputok ang mga kalalakihan. Huwag kayong magkakamaling manglaban dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Sundin nyo ang lahat ng sinasabi ko kung ayaw nyong matulad sa matandang yan. Tayo na mga bata. Matapos ang pangyayari, nag-alisa na ang mga kalalakihan. Dinala nila Idong si Mang Mikoy sa pagamutan upang malunasan ang sugat. Ano po bang inisip nyo, Tiyo Mikoy? Bakit kayo nanlaban? Mabuti na lang daplis lang yung tama nyo. Bakit hindi ako lalaban? Pinaghirapan natin ang mga palay na yon. Tapos silang makikinabang. Sumusobra na mga tulisang yan. Kung nandito lang po sana si Apo Insoy, hindi mangyayari ang ganito. Wala sanang masamang tao sa baryo. Napatingin si Mang Mikoy kay Idong. Anong sinasabi ng batang ito, Idong? Alam mo na hindi babalik si Lorenzo. Huwag mong punuin ng huwad na pag-asa ang isip ni Gabriel. Maniwala po kayo sa akin, Tiyo. Alam kong babalik si Tio Lorenzo. Nangako siya. Tutuparin niya yun. Matagal na panahon na ang lumipas. Tignan mo, unti-unti na nga pumuputi ang buhok mo eh. Wala na si Lorenzo. Malamang patay na ang taong yon. Hindi po ako naniniwala. Alam kong buhay pa si Tio Lorenzo at siguradong babalik siya sa tamang panahon. Bahala ka, Idong. Sinasabi ko lang sa'yo na huwag mong bibigyan ng maling pag-asa si Gabriel. Halika na, umuwi na tayo. Kinabukasan maagang nagpunta sa bayan si Idong upang bumili ng gamot ni Mang Mikoy. Habang nasa daan, nakita nito ang pangkat ng mga kalalakihan palabas sa isang pwesto sa palengke. Talaga nga namang napakaitim ng kaluluwa ng mga to. Magantay lang kayo dahil... Hindi na ituloy ni Idong ang sasabihin. Biglang may kumalabit sa kanya. Isang matandang mahaba ang buhok. Nakasuot ng sombrerong dibanig at may hawak na tungkod. To, maaari ba ako makahingi ng kaunting barya? Nagugutom na ako eh. Dumukot ng barya ang Ginoo. Kahit hindi nakatingin, inabot niya ito. Eto manong, pagpasensyahan nyo na. Yan lang ang natira eh. Salamat iho. Pagpalaing ka nawa ni Inang Laon. Teka, anong sabi nyo? Paglingon ni Idong, wala na ang matanda. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib nang marinig ang katagang Inang Laon. Saan nagpunta yun? Ang bilis namang nawala. Ay nako, baka namamalik mata ako.
Makauwi na nga lang. Pagdating sa bahay, kagad nitong hinanap si Gabriel na noon ay naglalaro naman sa likod ng tahanan. Nasa likod ng tahanan ng anak mo. Bakit? Ano bang nangyayari? Tanong ng matanda. Minabuti na lang ni Idong na wag ipaalam dito ang nangyari dahil siguradong makakarinig na naman siya ng hindi magandang salita mula sa matanda. Wala naman po, tiyo. Sige, maghahanda na ako ng hapunan. Hindi pa rin nawala sa isip ni Idong ang nangyari sa bayan. Patuloy na bumabalik sa kanya ang boses ng matanda na nanghihingi ng barya. Nang mga sumunod na araw, dinala nito si Gabriel sa bayan upang bilhan ng bagong uniforme. Habang sinusukatan ang paslit, muling nagpakita ang mga kalalakihan. Naku, andyan na naman yung grupo ni Marco. Dennis, ilabas mo ng perang ibibigay sa kanila. Ayoko nandito ang mga yan. Palagi ba silang dumadaan dito, Manong Crispin? Oo, Idong. 2 beses sa isang linggo. Malulugi na nga ang tindahan ko eh. Wala nang kita. Dumating pa yung mga lintik na yan. Kung nandito lang sana si Apo Insoy. Oo nga eh. Yan din ang lagi kong dasal. Sana nandito si Apo Insoy. Sige po, Manong, etong bayad muna na kami ha. Pagkatapos ibigay ang bayad, umalis na ang mag-ama dahil ayaw ni Idong na maabutan ng mga tulisan sa lugar. Kaso nga lang sa kasamaang palad, nakasalubong pa nila si Marco. Aba, tingnan mo nga naman. Hindi ba kayo yung magsasakang kasama ng matanda? Ano, naihanda nyo na ba ang para sa amin? Wala kaming ihahanda dahil hindi pa nakakapagtanim eh. Magantay kayo sa susunod na yan. Yun ang usapan, hindi ba? Ayos marunong sumugot ang isang to. Sige lang, magtapang-tapangan ka ngayon. Sa oras na wala kayong maibigay, hindi lang ang matandang yon ang makakatikim, kung hindi kayong lahat. Sinampal pa nito ang pisngi ni Idong bago tuluyang umalis. Nagtawanan ang mga kasamahan. Pilit pinipigilan ni Idong ang sarili. Matinding galit ang nararamdaman ng Ginoo, lalo pat napahiya siya sa harapan ng anak. Tay, hayaan mo ba silang ganun ang gawin sa'yo? Hindi ka ba lalaban? Hindi pa ito ang tamang panahon, anak. Sa ngayon magparaya muna tayo. Halika, kailangan na nating umuwi. Nakangiti ito habang kinakausap ang anak. Ngunit sa kaloob-looban ni Idong, halos isumpa nito ang sarili dahil wala siyang magawa. Pagdating sa tahanan, masayang nakipaglaro si Gabriel sa mga pinsan. Samantalang si Idong naman, sinabi kay Mang Mikoy ang mga nangyari. Mabuting desisyon ang ginawa mo, Idong. Umiwas ka na lang sa gulo gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo. Walang masama sa pag-iwas. Hindi dawagan taong pinipili ang kapayapaan. Alam ko po yun, Tiyo Mikoy. Pero hindi naman habang panahon, hahayaan na lang natin silang apak-apakan tayo. Darating ang panahon ng paghuhukom para sa kanila, Idong. Patas tumingin ang nasa itaas. Ibibigay niya ang nararapat na parusa sa mga nagkasala. Pag-uusap ng dalawa. Lumipas ang ilang buwan. Wala namang kaguluhang nangyari hanggang sa muling dumating ang anihan. Ihanda mo na ang mga sako ng palay para sa tauan ng Markong iyon. Siguradong dadaan sila para kunin ang parte. Mga walang hiya. Sinabihan ko na po ang iba. Naihanda na nila ang sako ng palay. Paano tayo makakabangon nito, Tiyo Mikoy? Kung may kakayahan lang sana akong lumaban, hindi tayo maghihirap ng ganito eh. Maging ako yan din ang iniisip, Idong. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating mabuhay. Napabuntong hininga ang dalawa
habang pinagmamasdan ang mga tulisan na hinahakot ang pinaghirapan nilang itanim. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahakot ng mga tulisan, biglang nagkagulo. Dali-daling lumapit si Namang Mikoy. Nakitang hawak ni Marco si Gabriel. Bitawan mo ako. Matapang ka lang kasi malaki ka sa akin eh. May hawak kang baril eh. Bakit hindi mo bitawan yan? Magsutukan tayo. Matapang kang bata ka. Alam mo may potential ka sana eh. Antayin mo ang panahon. Dahil malaki ang magiging pakinabang sa'yo ng mga bulate sa ilalim ng lupa. Nang mga sandaling iyon sinubukang awatin ni Mang Mikoy si Gabriel. Nakiusap ito kay Mang Marco na bitawan ang paslit. Pakiusap bata lang yan. Huwag mo nang patulan. Ikaw pala tanda. Ano, magaling na ba ang binti mo? Gusto mo yata uling makatikim ah? Hindi naman kami lalaban. Pakiusap, kunin nyo na ang para sa inyo. Iwanan nyo na kami. Eh paano kung ayoko? Anong magagawa nyo? Alam mo, kayo ang magulang ng batang to. Dapat dinidisiplina nyo ng maayos. At dahil dun, kayo ang mananagot sa kasalanan ng matapang nyong apo. Muling tinutukan ng baril ni Marco ang matanda. Akmang ipuputok na sana ito nang biglang may tumamang bato sa kanyang ulo. Sige, subukan mo. Tignan natin kung hindi ka magkabukol dito. Napalingon si Mang Mikoy. Nakitang may hawak na tirador si Idong. Maging ang ilan sa mga kasama nilang magsasaka. Nagsipagdampot ng sandata. Lalaban na kayo. O sige, tignan natin kung hanggang saan. Hindi na naituloy ni Marco ang sasabihin. Dahil narinig nito, sumigaw ang isa sa mga kasama. Paglingon kung sino ang nagsalita, nakita ang isang matipunong lalaki. Mahaba ang buhok, puno ng tato ang braso. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloy ang binabalak ko. Wika ng lalaki. Napangiti si Idong nang marinig ang boses. Sinasabi ko na nga ba darating ka? Bakit ang tagal mong bumalik, Tio Lorenzo? Nang mga sandaling iyon naiyak si Idong. Nagulat si Mang Mikoy nang banggitin ang pangalang Lorenzo. Lorenzo, hindi ka ba nagbibiro, Idong? Sigurado kapag si Apo Insoy ang taong yan. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Tio Lorenzo. Kilala ko ang boses niya. Pasensya na kung natagalan ako sa pagbalik, Idong. Marami lang akong kailangang asikasuhin. At sino ka namang pakialamero ka? Bitawan mo ang kasama ko kung ayaw mong samayin. Alam mo, kanina ko pa pinapakinggan ang sinasabi ng batang yan. Matapang ka lang dahil may hawak ang baril. Bakit hindi ko marap sa kasing laki mo? Bata ang pinapatulan mo eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ano, duwag ka? Akmang hahampasin na sana ni Marco ng baril ang paslit. Nang bigla namang ihagis ni Lorenzo ang kasama papunta sa kanya. Nang makatayo ito, kamao naman ng Ginoo ang sumalubong, dahilan para muli itong sumubsob sa lupa. Tama na ang panggugulo at pangapi nyo sa mga taga rito. Marami na kayong pinahirapan. Pinagbabaril naman ito ng ilang kasama ni Marco. Kaso nga lang walang nagawa ang mga bala. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano kung tinamaan ako? Teka, bakit nakatayo ka pa rin? Hindi mo na kailangan malaman. Paniwalaan mo lang kung ano ang nakikita ng mga mata mo. Biglang nawala si Lorenzo sa paningin ni Marco. Nagpakita ito sa harapan ng isa sa mga tulisan. Hinawakan nito ang baril ng lalaki at hinila, dahilan para masira ito. Sino ka ba at bakit ka nakikialam sa mga gawain namin?
Hindi mo kilala ang amo ko at sa oras na malaman niya ito mananagot ka. Kaya nga kita papatakasin dahil gusto kong makarating sa amo mo na nandito ako. Sige, umalis ka. Sabihin mong inaantay ko siya. Dali-daling tumayo ang mga tauhan ni Marco at kumaripas ng takbo. Hindi naman ito makaalis sa kinaupuan dahil sa takot kay Lorenzo. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka makagalaw? Pinapatakas ka na nga eh. Sige lang, magdiwang kayo ngayon. Mapapalitan ng iyakan ng mga tawa niyo sa oras na malaman ito ni amo. Tumayo si Marco at kumaripas ng takbo. Nagsigawan ang mga tao habang binabato ang mga tumakas sa tulisan. Yan ang bagay sa inyo. Masyado kayong abusado. Maraming salamat dahil dumating ka, Tio Lorenzo. Mga kasama, nagbalik na si Apo Insoy. Nagbulungan ang mga tao dahil ang alam nila, matanda si Apo Insoy. Totoo nga ang sinabi mo, Idong. Hindi nga tumatanda si Lorenzo. Kung ano ang itsura niya noon bago siya umalis, ganun pa rin hanggang sa ngayon. Huwag kayong mag-alala mga kasama. Tapos na ang panahon ng pamumuhay sa takot. Narito na ako muli. Simula sa araw na ito, wala nang mang-aapi sa inyo. Nagsigawan ang mga tao. Nang gabing iyon ay nagsagawa sila ng pagdiriwang. Nagbalik ang kanilang bayani. Habang nagkakasiyahan ang lahat, hindi naman maalis ni Gabriel ang mata kay Lorenzo hanggang sa mapansin ito ng Ginoo. Anong problema, Gabriel? Meron bang dumi sa mukha ko? Wala naman po, Lolo Insoy. Pero parang hindi bagay na tawagin kitang lolo. Iba yung itsura mo eh. Totoo bang anak kayo ng batala? Ano ka bang bata ka? Igalang mo nga ang Lolo Insoy mo. Hayaan mo siya, Idong. Oo, totoong anak ako ng batala. Ang pangalan ng aking ama ay Kaptan. Kung ganun, hindi pala nagsisinungaling si tatay, no? Hindi, Gabriel. Totoo ang lahat ng kwento ng tatay mo, kaya huwag kang matatakot. Dahil simula sa araw na ito, wala nang mga api sa inyo. Hindi naman po ako natatakot, Lolo Insoy. Alam ko na dadating kayo, gaya ng sinabi ni tatay. Lumipas ang ilang araw, wala namang nangyaring masama. Hanggang sa dumating ang sinabi ni Marco. Masayang naghahapunan si Idong at Lorenzo. May kung anong sumabog sa labas ng tahanan. Dali-daling tumayo ang dalawa upang tignan kung sino ang may gawa. Idong, alisin mo si Namang Mikoy at Gabriel dito. Ako nang bahalang humarap sa kanila. Dali-daling tumayo ang Ginoo. Inalalayan si Mang Mikoy palabas ng pinto ng bahay. Lumabas si Lorenzo. Hinarap ang mga tulisan. Ikaw ba ang sinasabi ng aking kanang kamay? Marco, ito ba ang taong tinutukoy mo? Oo, amo siya nga. Mag-iingat ka dahil may sa demonyo ang taong yan. Wala akong pakialam kung anong agimat ang meron ka. Dahil hindi lang ikaw ang may kaalaman. Pasensya na pero hindi agimat ang meron ako. Umalis na kayo at kakalimutan kong nangyari ang bagay na ito. Sinong tinakot mo? Bakit hindi mo kami subukang palisin? Pagsisisihan mo kung hindi ka makikinig. Walang ibang magsisisi dito kung hindi ikaw. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Huwag mo lang sanang sabihin na hindi kita binalaan. Mga kasama, walang mangyayalam. Akin ang taong to. Pagkatapos ng laban, isasabit ko ang ulo mo sa bewang ko. Bakit hindi mo gawin? Biglang sumugod ang taong nagngangalang Abdul
Ngunit hindi pa man nakakalapit, kagad siyang tumalsik. Anong nangyari? Bakit ako tumilapon? Ano na? Akala ko ba, isasabit mo ang ulo ko sa bewang mo? Muling tumayo ang lalaki, akmang susugod, nang biglang magpakita sa harapan niya ang isang magandang babae. Lorenzo, anak ko, pagkatapos mong paglaruan ng isang yan, akin ang kaluluwa niya. Malaki ang pangangatawan at maitim ang buto. Gagawin ko siyang tagasagwan sa aking karakoa. Ay nako, inang magwayin. Ayan ka na naman eh. O sige, kunin mo ang kaluluwa na lang lahat. Pero mamaya na. Tuturuan ko muna ng leksyon ng isang to. Naglakad si Lorenzo papunta sa kinaroroonan ni Abdul. Hindi ito makakilos sa mga nakikita. Maging ang mga kasama ni Marco ay natigalgal dahil sa presensya ng diwata ng kamatayan. Lumayo ka sa akin. Demonyo ka! Hindi ako demonyo. Anak ako ng isang bathala. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binigay ni Lorenzo kay Abdul. Matapos ay pinaubaya niya ang mga ito kay Magwayen. Kayo na po ang bahala sa kanila ng Magwayen. Ibigay niyo ang kaukulang parusa sa mga taong yan. Salamat, anak. Aalis na ako. Naglaho ang diwata ng kamatayan. Kasabay nito ang pagbagsak ng katawan nila Abdul, Marco at ng mga kasamahan. Alam ni Lorenzo ang kahahantungan ng kaluluwa ng mga tulisan. Matapos ang kaganapan, tuluyang nawala ang takot sa mga tao. Muling umiral ang kapayapaan at gaya dati. Biglang nawala si Lorenzo. At sa pagkakataong ito, si Gabriel ang huling nakausap. Sa paglipas ng panahon, pinangalagaan ni Gabriel ang sekreto ni Lorenzo hanggang sa tuluyan ngang umiral ang kapayapaan sa kanilang lugar. Dumaan ang maraming taon, nagkaroon ng sariling pamilya si Gabriel. Patuloy na pinangalagaan ng kwento ni Apo Insoy o mas kilala bilang Lorenzo, ang nag-iisang anak ng bathala.